Sabi ko nga sa inyo, May yung normal na process na ginagawa ko. Pero, dumating yung plaka ko, hindi po ako pwedeng magparehistro ng 0. Okay. Kasi, yung normal, may plaka na ba ang motor nyo, mga kaibigan? 2018, 19, 20, 21, or 22? May plaka na ba yan? Alam ko yung 22 is meron na. So, yun muna pag-usapan natin, mga kaibigan. Yung 22, kasi yung 2018, pababa, medyo mahihirapan magkaroon ng plaka yan. Lalo na yung 2015, parang nagkaroon yata dyan ng konting problema para sa mga plaka. Ngayon, yung 2022, or yung ibang date na sabihin natin. So, pinakamadaling salita na lang, mga kaibigan, yung mga may plaka na dumating ngayon. Okay? Pag-usapan natin kung kailan at paano ka magpaparehistro kung magkaiba yung nadoon sa OR or sa CR na date versus dun sa plaka na dumating. Ito yung registered plate na katulad nito. Ayan, mga kaibigan. Ito. Kunin natin. Ayan. Diba? So, tinakpan lang natin para for safety natin. Ayan. Ngayon, ang nakalagay dito sa plate ko ay 0. So, ibig sabihin nito ay October. Tama? October, ako magpaparehistro ng motor. Ito na yung nakalagay sa plaka ko. Okay, malinaw ha? Ngayon, what if, ito yung mga conflict ha, medyo conflict tayo dun sa mga CR o kung kailan sila nagpaparehistro. Ngayon, sabihin na natin na normal na nagpaparehistro kayo ay tuwing May. Yan, May ngayon, di ba? Pero dumating ang plaka mo ay merong 0. Last digit ay 0. Sabihin ng October. Kailan tayo magpaparehistro, mga kaibigan? May ba? Or yung October? Ganito lang yan, mga kaibigan. Kapag dumating ang plaka nyo na magkaiba doon sa ORCR nyo, ganito lang ang gagawin po natin. Kailangan nyo pumunta ng LTO para magpa-update na inyong ORCR. Para po hindi po tayo mahuli o hindi po tayo matikitan. Kasi kapag hindi po nyo in-update yan at merong restrict or medyo mahigpit yung checkpoint na makakakita sa inyo, pwede po tayong mahuli or magkaroon ng violation na expired ang ating rehistro. Okay, halimbawa ito. Sabi ko nga sa inyo, May yung normal na process na ginagawa ko. So, hindi po ako pwedeng magparehistro ng 0. Okay. Kasi, yung normal na ginagawa ko is May. Ngayong May po, pupunta ako ng LTO para magparehistro. Okay? So, kapag parehistro ko po ngayon, pagdating ng October, papa-update ko po ito. Or, ngayon namang May, pwede na kayo magpa-update para yung rehistro ninyo ay October. So, option nyo po yan. So, pwedeng ganon. Mas maganda pagpunta nyo ng LTO, itanong nyo mabuti ganon sa mga nadodoon sa loob ng LTO. Huwag po kayo magpipicture. Kasi baka mamaya pag nagpicture kayo, so, syempre real talk tayo. Marami sa atin na nagpipicture. So, real talk lang yan, di ba? So, yun. Ganun mga kaibigan na pinaka-importante lagi is mag-update tayo sa ating ORCR para hindi po tayo mahuli. Ganito. What if naman may nangyari na nagpaparehistro ngayong May, normal na nagpaparehistro kayo. Okay. Tapos dumating yung plaka nyo naman is number 1. Paano pong gagawin natin? So, medyo okay na rin yun. Sige, medyo malayo-layo ng konti. Pinaka-the best, paparehistro ka, syempre nakarehistro na kayong May. Diba? Malinaw na yan. Nakapagparehistro ka na ng May. So, next year, January na po kayo magparehistro. So, ganun lang. May konting diferensya, pero at least nakaregistered na kayo. Huwag nyo sundin yung May. Kasi yung May, yung MD5 parang gamitin nyo o yung sinusunod nyo yung nasa CR kasi wala kayong plaka. Pero pag meron na kayong plaka, ang susundin po natin ay yung nasa plate number na natin kung ay yung January na. Okay? So,
So yun mga kaibigan, na ganun kasimple lang pinag-usapan natin tungkol sa plaka na dumating ninyo para hindi po tayo masyadong malito sa ginagawa natin o sa pagpaparehistro natin. So, linawin ko lang, ulitin ko lang, halimbawa po, may ako nagpaparehistro, yun na nasa CR ko, nasa ORCR ko, tapos dumating yung aking registered plate. So pagdating po ng October, papa-update ko po ito. Kailangan po dapat ganun. Pa-update nyo yung ORCR para next year, tuwing October na kayo magpaparehistro. Pero halimbawa naman ay dumating yung time na ang normal na pagpaparehistro mo ay May, tapos ang dumating na plaka mo ay January. So next year, sa January na po kayo magparehistro. Huwag niyo na sundin yung nasa ORCR ninyo na may kayo nagpaparehistro. Basta meron na kayong registered plate. Okay mga kaibigan, linawin ko lang yan ha. Basta may registered plate na po tayo, susundin natin yung ating registered plate. Okay, yung MV file number o yung sinasabi nilang ORCR date, hindi na po masusunod dyan ha. Okay, maraming salamat po ha. Yun lang, sana may natutunan tayo sa araw na to at sana nakatulong yung video natin. Kung nagustuhan mo, huwag nyo nakakalimutan mag-subscribe and hit the bell button para update po tayo sa mga LTO update natin or violations, or sana makatulong sa mga traffic rules and regulations. Sana hindi tayo mahuli. Okay? Yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Salute sa inyo. Ride safe always, God bless always, because your family is waiting for you. Bye! Thank you!